Hello po, magandang umaga po sa inyo. Naririto kami sa St. Joseph Chapel, Barangay Tabigi, Ginto, Bulacan. Ang akin pong magandang pagdalaw sa inyo ay isang pagpapaalala tungkol po sa mga karamdaman. Hindi lamang po karamdaman, buhay natin, ikabubuhay, ako po'y nakapagpapayo din. Kaya sa umagang ito po, halina po kayo at tayo'y magsama-sama na mag-uusap tayo tungkol sa karamdaman, tungkol sa buhay, tungkol sa paghahandaan. Ngunit bago ang lahat po, ang akin po salaysay sa inyo ay tungkol po sa buhay nating hiram. Kailangan po ang lahat tayo po'y laging nakahanda. Kasi po tayo ang buhay natin para lang pong langgam. Kaya po ako'y naririto sa harap ninyo ngayon, nangungusap sa inyo at sinasabi ko ang tunay at karapat-dapat nating gawin. Ayusin na po natin lahat ang mga bagay-bagay sa kinaroroonan at takbo ng buhay. Pero bago ang lahat po ay ako'y magpapaliwanag sa inyo tungkol po sa karamdaman. Ang akin po pagbati sa inyo ay tungkol po sa tumataas ng creatinine, mga kapatid. Huwag niyong pabayaan ang creatinine niyo. Hindi narinig lang yung 700, 400, 500, nagpa-dialysis na kayo. May paraan po tayo sa pamamagitan ng hulog ng ating Panginoon. Na yung pong gatanang niyog, yung pong langis, yung pong labatiba, may paraan po para hindi po habang araw kayo'y lumuha. Kaya kung ako man po nangusap sa inyo sa araw at oras na ito, sana po'y maintindihan ninyo ang aking palakaya. Hindi po para sa akin ito. Ang ibig ko sabihin nais ko lamang po na yung pong maraming iiyak, konti na lang ang umiyak. Kaya po, hindi po lahat ating gagamitin ang ating lakas ng loob. Hindi po ang lahat gagamitin natin ang lakas ng pera. Kasi po, pag po kayo na-dialysis na ng isang beses, dalawa, tatlo, tuloy-tuloy na po yon hanggang kayo may buhay. Kaya po sa araw at oras na ito, ang pagbati ko sa inyo sa agaran, sana at nawa, maintindihan ninyo ang lahat ng bagay na aking pinaliliwanag. Di po ba? Kaya ngayon, kagaya po ng mga may prostate, huwag niyo pong pabayaang mamigat ang paan niyo. Huwag niyo pong pabayaan kayo ma-stroke. Huwag niyo pong pabayaan mamanhid ang dila niyo. Huwag niyo pong pabayaan na hindi maganda ang lasa. Huwag niyo pong pabayaan hindi kayo makakain. May paraan po mga minamahal kong may paniniwala sa Panginoon. Kaya po, ang aking pong paliwanag tungkol po sa myoma, tungkol po sa diabetes. Ang diabetes po, sasabihin ko po sa inyo at nakikita nyo naman marahil ang dami ng aking kinukuha sa tiyan ng isang tao. Na kanya-kanya pong departamento yun. Kaya po kung sakali, sa ating hiram na buhay, ngayon lang po tayo nagising. Kaya ako po'y nanggigising. Tumatawag po ako sa inyo. Ang abutan po ng sigaw ko, salamat. Ang hindi po abutan, salamat din po. Kaya mahal na Panginoon, ikaw po'y naririto. Basbasan mo po ang mga tao. Kami pong lahat gisingin mo. Kami pong lahat hawakan mo sa magandang dula ng buhay. Kaya po sa araw ng July 3, 2026, ang pagbati ko po sa inyo sa agaran. Ang una po sa lahat, magkaroon po kayo ng self-control. Pangalawa, tanggapin niyo po kung ano dantay ng ating Panginoon. Tatlo, ano man po sikap, kung hindi ukol sa inyo, wala po. Kaya po ang tangi kong masasabi, sang-ayon po sa aking karanasan, ang lahat po na ito ay biyaya ng ating Panginoon. Na meron po silang inilalagay at meron po silang binibigay na pagkakataon para buksan. At sila rin po ang nagpapaisip sa atin kung ano po ang atin dapat gawin. Kaya po sa umagang ito, ang lahat po ay aking sinabihan, yung po may mga myoma, yung po mga may breast cancer, huwag niyo po agad-agad pa hospital. Huwag niyo po agad-agad pababiopsy. Huwag po agad-agad pakekemo, magpurga-purga muna po kayo. At saka siya nga pala, ako po magpapayo sa inyo. Ang halaga nga lang po 190. Yung po bang gatas na insure, napakahusay po nun sa ugat sa ulo, yung nahihilo, sumasakit ang ulo, maganda po yun. Kaya hindi po masama na paminsan-minsan ako dumaluhong sa inyong kinaroroonan.
para po maintindihan ninyo na ang aking nilalakad sa kapakanan ng mga tao. Ang aking pong naisip hanggang ako man lang po binigyan ng ating mahal na Panginoon ng ganitong pwesto, magampanan ko muna po ito ng hanggang ako'y nakatatayo't nakakaupo pa. Pag nawala na po ba ang hangin ng aking katawan, siyempre wala na po kayo maririnig na madarparing na maengay. Kaya po halina kayo at kayo po gumising, magpurga, gamitin nyo, gawin nyo po ang dapat gawin. Kaya isang maliwanag na pagtulong, pagsubaybay. At kung sasabihin naman po nyo mga kapatid, ganito po ang gamutan dito. Kapag po walang gagawin sa iyo, wala ka pong babayaran, magdonasyon ka, hindi, pwede po. Kaya lang po, pinaliliwanag ko po sa inyo, kung kayo man po nakikinig, kagaya po ng mga may diabetes, iyan po may mga gamit. Iyan po magdadala kayo ng budget para pambayad. Bakit po kayo pupunta rito? Tapos uuwi din lang kayo. Di po nakakalungkot. Ala naman po tayong gagamitin nun dahil wari mo po, ginamit po yun, scratch na po yun. Kaya wag na po kayong magdalawang isip. Ang tangi ko pong masasabi, iba po yung kayo may dalang budget. Hindi po maaatras ang gamutan. Kung wala po nung gagamitin, ano po gagawin natin? Siyempre po, para rin lang sa malamig yun, may baso, may asukal, may buko, may yelo, ganun po. Kaya po, pinararamdam ko lang po ito dito sa mga taong nagpapagamot dito. Oo nga po, pupunta kayo dito, magkukonsulta kayo. Pero po, pag kayo pag po hindi karapat-dapat, papayuhan ko po kayo ng inyong gagawin. Pero pag po karapat-dapat, dapat na kayong kumilos. Kaya mga minamahal kong mga kapatid, sana maintindihan ninyo ang aking mga ginagawa. Dahil sa totoo lang po, nagtatapos na po ako ng yugto ng buhay. Isipin niyo po, umabot po ako ng 85 anyos, 8 dekada at kalahati. Madalang na po yung umaabot ng gano'n. Kaya nga po, sa aking natutuhan sa ating mahal na Panginoon, muli po akong dumadalaw sa inyo para maintindihan niyo po kung ano po ang nangyari, ba't ako natayo sa St. Joseph Chapel, Barangay Tabigi, Ginto, Bulacan. At sasabihin ko rin po sa inyo, sa kagandahan palad, ito pong aking naging lugar naging religious place ng Bulacan. Kaya kung may mga problema po mga tao, pumupunta dito, nagtatanong po sila. Kaya lang po pupunta dito kung may kailangan. Pero pag po wala naman, hindi na. Kaya po bumabati ako sa inyo, sana maintindihan ninyo ang aking mga ginagampanan araw-araw, ang aking pagdalaw. Siya nga po pala, kaya po ako napaliban na hindi nakapag-Facebook nung nakararaan. Kasi po nasira ang internet namin. Nasira na po sa buong kapaligiran. Kailan lang po nagawa uli. Kaya sa biyaya po ng ating Panginoon, maaaring mag-araw-araw na naman ako ng paalala. May makarinig at hindi makarinig, okay po sa akin. Basta po ako'y nakapasada para po akong nagda-driver. Nakapasada ako, nakapagsalita ako, nakasunod ako sa tawag ng Panginoon. Kasi po sa totoo lang, ang aking pong binabasihan, yung aking hininga. Itanong niyo po sa akin kung bakit. Kasi ako'y nakakahinga, ako'y inutusan. Sige po. Ang aking pong mga sasabi sa inyo, ganito po pala ang buhay. Kahit ano sabihin ng kapwa-tao mo na masama, o ano pa man bagay, ipaglaban mo, basta po katotohanan. Ipaghalimbawa mo po, nagtatrabaho kayo, pag po may kalabang kayo, huwag niyo pong papansinin, nang iinis lang po yun. Alala pong maiisip yun. Kapag po kayo pumatol sa ganon, daigpin niyo pa po ang sira. Wag po kayong papatol sa walang kakwenta-kwentang patulan. Kaya ang akin pong sinabi, ang akin pong paliwanag sa inyo, prostate, kolong, kulang sa dugo, tumataas po ang sugar, nakukuha ang dugo. Ang tangi ko pong masasabi, marumi po ang loob ng bituka ng tao. Kaya po kung sakali na ako nagpahayag sa inyo sa July 3, 2026, sana'y maunawaan ninyo. Yun lang po ang madadaanan at makikinig. Gampanan nyo po ang dapat gampanan at may maganda pong ibubunga sa inyo. Matapos na ako po bumati sa lahat ng nagpa-follow up. Ito na naman uli ang Mother Paring. Ngayon, ito na po ang ating laban. Magdadasal na po tayo.
Sa ngalan ng Ama, na Anak, ng Liwanag, na Espiritu Santo. Amen. Ama naming nasa langit, kami po naririto. Humihingi po kami ng awa at bendisyon. Sana po'y maging karapat-dapat kami sa inyo. Kayo na po ang bahala sa amin pong hininga, sa amin pong tibok ng puso, sa amin pong dugo na namumuti. Tulungan mo po kami, Panginoon. Buksan mo po ang pintuan. Kami po'y lagi mo isasama sa record. At ako po nagdadasal. Sinasama ko po ang lahat na nakarating dito sa St. Joseph Chapel na tungkol kakilala ko. Kasama po kayo sa tawag ng kandila ng kahiwagaan ng pagtawag sa Panginoon. Kaya kung ako mo pinarinig nyo, maraming salamat sa ating Panginoon. Tayo binibigyan pa ng buhay. Kasi po, sandali lang ang malagutan ng ugat. Sa iglap lang po, patay ang tao. Kaya po kung sakali man, ayusin po natin ang ating buhay. At akin po masasabi sa inyo, wala na kayong dapat sisihin sa buhay. Ako po naririto at nagsasalita. Ang tao po bago sinilang may akda na. May akda po ng kakayanan, may akda ng kayamanan, may akda po ng disgrasya. Ngayon, kapag po kayo paladasal, yung po bang disgrasya nyo yung napapagiban. Kaya maraming po salamat sa inyo, sa ating Panginoon na tayo heto't nakakahinga pa. Samantalahin po natin, ang tanging ko pong masasabi sa inyo, hindi lang po kakainin ang ihahandaan nyo, yung paglilibingan nyo, yung gagamitin ninyo, yung dadaanan ninyo, lahat babayaran nyo, kuryente. Kung may utang kayo, magsipagbayad kayo, mga kapatid. At ang tanging ko pong masasabi ganito, huwag po kayo gagawa ng sira sa kapwa ninyo. Ang tanging ko pong masasabi sa inyo, huwag po kayong mamiminta sa kapwa ninyo kung hindi nyo naiintindihan ang inyong ang mga salita. Kasi po pag nagkamali kayo, delikado po yun. Gusto nyo po ba habang araw may kasalanan kayo? Kaya nga po naririto ako, nagpupunla na po ako sa inyo, na yung masama sa inyo, huwag nyo gagawin sa kapwa ninyo. Kung halimbawa mo, wala kayong kabuhayan, magdasal kayo, gumalaw-galaw po kayo, darating po yun. Kaya kung wala ngayon, sa susunod na araw meron. Hindi po tayo pababayaan ng ating mahal na Panginoon na magutom, mauhaw. Sila po ang bahala. Kaya po, ang pagdalaw ko nito sa inyo, sana'y ayusin natin ang lahat ng kapaligiran, ang lahat ng dadaanan, ang lahat ng gagawin natin. Kung kayo man po yung po bang walang ginawa kundi manyismis, tigilan nyo na po yun. Ayusin na po yun. Gandahan na po ninyo ang gagawin ninyo. Kasi ako po ang magsasabi sa inyo, ang lahat po may bayad, ang lahat po may ganti. Kung naiintindihan nyo po, kaya po sa paligid nito, naniniwala po ako sa ating Panginoon na ako po yung sinasabi ko, tumpak lamang at aral sa mga tao. Hindi ko na po pakahabaan at sa muli kong pagbabalik, bahala na po ang ating Panginoon pag tayo bibigyan pa ng pagising. Tangi ko pong paalala sa inyo, pag wala na po kayong narinig na nagsasalita sa St. Joseph, wala na si Mother Paring. Pero hanggang nagsasalita po si Mother Paring at may kakayanan, buhay si Mother Paring. Masasabihin ko po sa inyo ganito, yung mga tumatanda pa lang tao, iba pala po yan, hindi po kamukha nung kabataan. Kaya po sana maibahagi ko sa inyo yung nagaganap sa aking buhay na ang pagmamahal, silupin nyo yung karapat-dapat, kung ano nararapat. Huwag po kayong masyadong magagalit. Kung kayo po may mga anak, kung nagkakamali po, huwag nyo pong pababayaang maglaban-laban sa loob. Wala pong kwenta yung naglalaban-laban na ang kinakailangan po, pag nag-usap ngayon, nagkasagutan, mamaya-maya lang batiin na. At saka po, kung pumatining, halimbawa mo po, may isang sikreto, kung makakasasama rin lang po sa isang tao, huwag nyo na po sasabihin, tiklop bibig na lang. Paganahin nyo na lang po yung mata nyo at galaw nyo at tibok ng puso. Kaya po, magandang umaga po sa inyo. Maraming po salamat. Yung po mga karapat dapat makarating dito, magpunta po kayo. At kung ano naman, sumunod na lang kayo, makakapulot din po kayo. Babay na lang po sa inyong lahat. God bless po to everybody. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Liwanag, ng Espiritu Santo.
kunan mo kung may ano lang nakaupo.